May sayad yata ang isang yan eh. Nako, saan ba kasi nadampot yan, Maria? Inirapan ng dalaga si Tiko bago muling bumaling sa natatarantang binata. Imbis na tulungan mo ako rito na pakalmahin siya, kung ano-ano pa sinasabi mo dyan, Tiko. Ano, kakalmahin yan? Tignan mo nga yung katawan. Ang laki-laki pang tao. Baka isang sipa lang sa akin yan eh. Tumalsik na ako sa bundok. Kahit kailan ka talaga, puro kakalokohan. Natigilan na silang dalawa sa pag-uusap nang biglang napaluhod ang makisig na lalaki habang nakahawak sa nananakit nitong ulo. Mabuti na lang din ay pumasok na si Lolo Oten sa loob ng bahay dahil sa naririnig niyang komosyon. Nang makita ng matandang albularyong nahihirapan na ang estranghero, ay kagad niya tong nilapitan. Maria, kumuha ka ron ng halamang gamot para sa sakit ng ulo. Ikaw naman, Tiko. Tulungan mo ako rito. Ibalik natin siya sa kwarto mo. Wala na silang inaksayang oras. Mabuti na lang din nang mapainom na ng halamang gamot ang makisig na lalaki, ay unti-unti nang nawala ang pananakit ng ulo nito. Kumalman na rin siya dahil sa tsaa at doon saka siya kinausap ng tatlo. Wala ka bang natatandaan tungkol sa sarili mo? Pasensya na po. Pero wala po talaga. O sige na, magpahinga ka na lang muna. Huwag kang masyado mag-isip sa ngayon dahil sasakit lang ng gusto ang ulo mo. Kung may kailangan ka, tawagin mo lang si Maria o kaya si Tiko. Maraming salamat po sa inyo. Lumabas na muna ng silid ang tatlo at nagtungo sa kubong nasa tapat ng bakuran. Pinag-usapan nila ang patungkol sa estranghero at kung ano ang gagawin dito. Lolo Oten, huwag niyo po sabihin, dito pa natin patutuloyin yung lalaking yun. Hindi po natin siya kilala. Baka Huwag po... ka masyadong mapanghusga dyan, Tiko. Alam ko yung iniisip mo, pero nararamdaman ko na hindi siya masamang tao. Ang totoo niyan, Inigilan na ng dalaga ang pagsasalita dahil kumuntikan na niyang masabi na ang lalaking niligtas nila ay ang lalaki sa panaginip niya. Oh, bakit di mo ituloy yung sinasabi mo? wala. Basta, hindi ko nararamdaman ang aura ng kasamaan sa kanya. Sus, kunwari ka pa, Maria. Porke matangkad, matipuno at gwapo. Kaya ipinipilit mong manatili rito yung estrangherong yun. Hindi totoo yung sinasabi mo, ha? Umayos ka, Tiko. Ba't namumula ka, ha? Lolo Oten, yung apo nyo, kumakarengking sa estranghero. Tumigil ka, Tiko. Hindi na ako natutuwa sa'yo, ha? Pulang-pula na nga ang pisngit tenga mo eh. Ibig sabihin, totoo. Tama na yan, tama na yan. Baka mamaya ay magkapikunan pa kayong dalawa. Katulad ng sinabi ni Maria, wala rin akong nararamdamang masamang aura sa lalaking yon sa ngayon. Pero sigurado kong merong kakaiba sa kanya. Kaya maging mapagbantay kayo habang nananatili siya rito. Ibig sabihin po, hahayaan muna natin siya rito? Kung sa tingin niya ay kaya na niya ang sarili niya, ay pwede na siyang umalis. Eh paano po kung masama pala siyang tao, Lolo Oten? Mas maigi kung ganon. Ang sabi nga, hayaan mong maging malapit sa'yo ang iyong kaaway para alam mo kung ano ang sunod niyang ihahakbang. Napabuntong hininga na lamang si Tiko dahil alam niyang hindi na niya mababali pa ang nais ng matandang albularyo. Si Maria naman ay hindi na umimik sapagkat pabor na pabor sa kanya ang sitwasyon. Gusto niya kasing makilala ng lubos ang estranghero at malaman na rin ang kahulugan ng panaginip niya. Naalala niya tuloy ang mga sinabi ng lalaking yun sa kanyang panaginip. Muli niya tong pinagnilay-nilayan. Nakita ko na rin sa wakas ang babaeng itinadhana para sa akin. Mangyayari ng nakatakda at wala nang makakapigil. Itinadhana para sa kanya? Mangyayari na ang nakatakda? Ibig sabihin, kaming dalawa ang...
Natigilan na siya sa pag-iisip nang muling marinig ang boses ni Lolo Oten na tinatalakay ang patungkol sa paghahanap nila sa talampunay. Nakumpirma ko rin kay Sir Vito, kay Benson at kay Sargento Busabos na wala ngang halamang talampunay maging sa kabundukan. Opo, Lolo. Pasensya na po at wala talaga kaming nakita. Bakit po hindi na lang tayo maghanap sa ibang lugar, Lolo Oten? Sa tingin ko naman po meron sa ibang lugar eh. Hindi ko lang kayo basta pinapahanap ng halamang yon, Maria at Tico. Kumpirmasyon yon na mas lalala pa ang sitwasyon na maaaring makaapekto sa buong nayo natin. Ano pong ibig niyong sabihin, Lolo? Para sa kaalaman nyo, ang talampunay ay hindi lang basta mabisang gamot sa hika o sa iba pang sakit. Epektibo rin itong pangontra laban sa masasamang kampon ng kadiliman. Numero 1 tong sandata at pangontra laban sa iba't ibang uri ng aswang. Ano po? Aswang? Wala namang aswang dito sa nayon, Lolo. Natatandaan mo ba, Maria? Doon sa lupang sinilangan natin, sa lupain ng mga babaylan, napapalibutan ang kagubatan natin ng napakaraming halaman ng talampunay. Kaya naman walang nagtatangkang pumasok na aswang sa ating lugar. At isa rin yun sa mga dahilan, kaya hindi natin napag-uusapan ang tungkol sa mga kampon ng kadiliman. Ngayon ko lang po yata nalaman na pangontra o sandata ang halamang talampunay sa mga aswang. Bakit hindi po ito nasabi sa akin ni Lola Kepay nung nandun pa ako sa lupain ng mga babaylan? Malamang sa hindi naman inakala ng lola mo na darating ang panahon na lalabas ka ng lupain. Ang lupain ng mga babaylan ang isa sa pinakaligtas na lugar laban sa anumang uri ng aswang. Kaya malimit at halos hindi na natatalakay ang tungkol doon. Kampante na kasi ang mga mamamayan doon na hindi makakapasok ang mga halimaw na yon sa ating lugar. Matanong ko lang po, Lolo. Kung wala nang talampunay sa kakauyan at kabundukan dito sa atin, ang ibig sabihin po ba nun wala nang pangontra ang nayon laban sa iba't ibang uri ng aswang? Natumbok mo, Tico. Kung ganun po, yung mga napaslang na hayop dito mga nakalipas na linggo, ay gawa po pala ng aswang yun. Yung nakumpirma ko na wala ng talampunay sa bundok, masasabi kong oo. Tama ka, Tico. Ang aswang nga ang may kagagawan ng mga pagpaslang na yon. Ito ang dahilan kaya hindi matukoy ni Sir Vito kung anong uri ng hayop ang pumapatay, dahil hindi naman talaga isang mabangis na hayop ang gumagawa ng mga pagpaslang, kundi isang mabangis na aswang. Napalunok ng laway si Tico dahil sa takot, habang si Maria naman ay hindi rin makapaniwala sa kanyang mga narinig. Nagpatuloy naman sa pagsasalaysay ang matandang albularyo habang ang dalawa ay nakikinig ng mabuti. Maaaring may isa o higit pang aswang ang nagpapagala-gala ngayon sa kabundukan at kagubatan. Kung sa mga nakalipas na linggo ay hayop lang ang nabibiktima nila, baka sa mga susunod na araw ay mga inosenteng tao na ang mapahamak, lalo na ngayon na wala ng halamang talampunay na nagsisilbing pangontra ng nayon. Paano po nangyari na biglang nawala ang mga halamang yon, Lolo? Posibleng may mga taong nasa likuran nito na sinadyang alisin ang mga halamang yon para mapasok ng mga aswang ang nayon na ito. Sino naman po ang gagawa nun? Yan na ang dapat nating alamin. Makinig kayong dalawa. Nararamdaman ko na sa mga susunod na araw ay mas titindi pa tong mga pangyayari. Kakausapin ko si Kapitan Banog patungkol dito. Pero panatilihin muna natin itong isang sikreto. Tayong 4 lang muna ang nakakaalam at bibigyan ko kayo ng misyon. Kailangan mahanap natin ang aswang at ang mga taong nasa likod ng pagkawala ng mga halamang talampunay sa lalong madaling panahon. Nagkakaintindihan ba tayo, Maria? Tikoy? O, Naiintindihan ko po, Lolo Oten. Ano nangyari sa'yo, Tico? Umurong na ba kagad yung bayag mo?
Kung hindi ka sasang-ayon, abay mabuti pa. Isauli na lang kita ron sa tiyong ogag mo. Lolo Ote naman eh. Nabigla lang po ako kanina sa sinabi niyo pero... Okay po, tinatanggap ko po ang misyon. Mabuti kung ganon. O siya, pakinggan niyong mabuti ang bilin ko. Simula sa oras na ito, ay hindi niyo na pag-uusapan ang tungkol sa bagay na ito. Kapag may ibang tao, sa ngayon, ay hindi ito dapat malaman ng iba. Dahil posibleng nasa nayon mismo ang mga taong nag-aani ng mga talampunay. Marami pang naibilin si Lolo Oten sa dalawa. At nang matapos na sila sa mga pinag-uusapan, ay bumalik na ang lahat sa trabaho. Umalis muna saglit ang matandang albularyo na nagpunta sa bahay ng mga nanganak sa kanilang lugar, sina Milet at Jelay. Bibigyan niya kasi ng halamang gamot ang dalawa para mas mabilis makabawi ng lakas. Si Tico naman ang nag-asikaso at nagpatuloy sa pagsisibak ng kahoy dahil marami-rami pa ito. At dahil walang ginagawa si Maria, kaya nagtungo siya saglit sa kinaroroon ng silid ng estrangherong lalaki. Pagsilip niya sa pinto, ay nakatingin yun sa kanya, kaya nakaramdam kagad siya ng matinding pagkailang. Bakit nakasilip ka lang dyan? Pumasok ka, At, teka, ano nga ba ulit ang pangalan mo? Maria, May kailangan ka ba sa akin? wala naman. Sinisilip lang kita kung okay ka. Gusto mo bang kumain? Salamat, pero busog pa ako. Siya nga pala, ikaw di ba yung nakakita sa akin sa gilid ng batis? Salamat nga pala. Walang anuman. Kahit sino naman sigurong tao, tutulong kung sakaling makita ka nila. Teka, talaga bang wala kang naaalala? Pasensya na, pero wala talaga. Ang huli ko ngang natatandaan may nakita ko sa batis na malaking halimaw. Hindi ko alam kung anong uri yun ng hayop na akala ko aatakihin ako. Pagkatapos nun, bigla na lang ako nawalan ng malay. At pagkagising ko, nandito na ako sa inyo. Ganun ba? Pero mabuti at okay ka na ngayon. Wala nang nagsalita pagkatapos nun. Nagngitian na lang sila hanggang sa tila may kung anong kuryente na naramdaman ang dalaga habang nakikipagtitigan ng makahulugan sa estrangherong lalaki. Maya-maya pa ay hindi na nila namalayan ang mga sarili nila na unti-unti na palang nagkakalapit ang kanilang mga labi. Eksakto naman ng mga sandaling yun ay papasok na si Tico na hindi namamalayan ang mga pangyayari dahil nakatuon ang atensyon ng binata sa hawak na kuneho. Maria! Maria! Tignan mo! Nahuli ko na yung kuneho na nagbubungkal doon sa taliman sa likod. Matutuwa nito si Lolo Oten. Oh, teka lang. Bakit parang natulala kayong dalawa dyan? Wala. Mabuti at nahuli mo na yung kuneho. Ikinulong na nga nila ang kuneho hanggang sa muling bumalik si Lolo Oten. Ayon sa matandang lalaki, ay hayaan lang sa kulungan ang kuneho dahil baka meron pa tong kauri na pagala-gala lang sa paligid. Sinunod nga nila ang sinabi ng matandang albularyo at makalipas ang lagpas 1 linggo, nang mabuti-buti na ang lalaking estranghero, ay pansamantala siyang tumulong sa mga gawain sa bahay ni Lolo Oten. Pinayagan siyang manatili pansamantala sa lugar na yon habang hindi pa bumabalik ang kanyang alaala. Meron ding pinaiinom sa kanya si Lolo Oten upang mabilis na manumbalik ang kanyang memorya at nagpapasalamat naman ang gwapong lalaki tungkol sa bagay na yon. Naibahagi na rin ng matandang albularyo kay Kapitan Banog ang patungkol sa hinala niya na meron na ngang aswang na nagpagala-gala sa kanilang nayon. Kaya pinaghahandaan na rin nila ang sitwasyon na yon. Araw ng Biyernes, pasado 10:00 ng umaga, ay maagang dumating si Aling Bebang, tangan ang pananghalian nila. Napansin niya na naman
ang misteryosong lalaki sa gilid ng bakuran na nagsisibak ng mga kahoy. Pero nang mapatingin si Maria mula sa bintana, ay napangiti siya sapagkat tila aliw na aliw ang dalaga sa nakikita. Nakahubad na naman kasi ng damit ang lalaki at kitang-kita niya ron mula sa bintana ang solido nitong pangangatawan na may tumutulo pang pawis sa dibdib. Hoy, Maria! Aliw na aliw ka yata sa nakikita mo. Ano, nabusog ka na ba sa ganda ng katawan ni Kisig? Ho? Ay, nandyan na po pala kayo. Sinong Kisig, Aling Bebang? Kita mo? Sa sobrang seryoso mo kakatitig kay Kisig, ni hindi mo na namalayang nandito na ako sa tabi mo. Hisig na muna ang pansamantala nilang pinangalan sa lalaki dahil sa taglay nitong kagwapuhan at magandang hubog ng pangangatawan. Namula naman ng gusto si Maria dahil sa mga sinabing yun ng ginang, kaya kagad na lang niyang kinuha ang dala nitong pagkain. Ako nang bahala rito. Tawagin mo na lang sa labas si Kisig at Tiko. Ang lolo Oten mo, mamayang hapon para uuwi. Kasama niya sila Kapitan Banog at nagpunta sila sa Ibayo para gamutin ang pinsan ng kapitan. Ang sabi inaalihan daw ng masamang elemento. Pinapasabi na baka bukas pa sila umuwi ng umaga. Ganun po ba? Oo. Wow! Sabi ko na nga po be, nandito na kayo, Aling Bebang eh. Sa malayo pa lang kasi amoy na amoy ko na yung masarap na ulam eh. Nang uuto ka na naman. Maghugas ka na ng kamay at tulungan mo ko sa paghahanda ng mga plato. Hoy Maria, nakatunganga ka pa riyan. Tawagin mo na si Kisig. Ay, opo. Aling Bebang, sino pong Kisig? Yung bago niyong kasama rito sa bahay. Sakto lang naman na Kisig ang itawag sa kanya dahil kumpara sa'yo, bagay na bagay ang ganung pangalan sa isang katulad niya. Sus! Hindi naman siya kagwapuhan eh. Matangkad lang tapos maganda yung pangangatawan. Tignan nyo, konting ensayo ko lang, mas hihigitan ko pa siya. Hindi na natapos ng binata ang sinasabi sapagkat pumasok na ang matipunong lalaki na nasa likuran ni Maria. Tahimik na lang silang kumain ng tanghalian habang hindi naman mapakali ang dalaga. Panay kasi ang sulyap niya kay Kisig sa hindi malamang dahilan. Hanggang ngayon kasi ay naiisip niya pa rin ang tungkol sa napanaginipan niya nung nakaraan bago makita ang nasabing lalaki. At magmula nga nang sumulpot ito ay hindi na nangyari pa ang panaginip na yon. May pagkakataong gusto niyang tanungin ng diretsyo si Kisig pero nahihiya naman siya. Isa pa ay wala naman tong matandaan sa sarili kaya hindi niya masyadong pinipuwersa. Sa kabilang banda, si Tiko naman ay may pagdududang nararamdaman para sa misteryosong lalaki. Simula kasi nang makita nila to sa gubat, ay natigil na rin ang pagpatay ng mga hayop doon. Pinaghihinalaan ng binata na si Kisig ang aswang na tinutukoy ni Lolo Oten na nagpapagala-gala sa nayon at maaaring sumalakay anumang oras. Kaya madalas niyang minamatyagan ng palihim ang misteryosong lalaki upang malaman ang totoong katauhan nito at maipagtanggol sina Lolo Oten at Maria sa kung anumang masama nitong binabalak. Nang matapos na silang mananghalian at maghugas ng pinagkainan, ay umalis din kagad si Aling Bebang dahil may kailangan pa itong asikasuhin sa kanilang bahay. Si Tiko naman ay nagtungo na sa pusuhan para mag-igib habang ang lalaking pansamantala nilang tinatawag na Kisig ay bumalik sa pagsisibak ng mga kahoy. Katulad pa rin kanina, ay pasimpleng pinagmamasdan ni Maria ang gwapong lalaki. Hindi rin niya maintindihan ang kanyang sarili kung bakit siya ganon. Pakiramdam niya ay para bang nabighani na siya rito nung una pa lang niyang makita sa kanyang panaginip. Para siyang laging sabik na masilayan ang maamo nitong muka at ang nangungusap na mga mata. Nagpapantasya rin siya na mahagkan ang mapupulan yung mga labi. Kaya napapikit na lang siya hanggang sa maistorbo na naman ng makulit na si Tiko.
Yan! Tamang pagtasya ka dyan, ha? Ha, ano, Maria? May papikit-pikit ka pa at pakagat-kagat sa labi, ha? Bakit hindi mo kaya lapitan yun? At doon ka magagaganyan sa harap niya? Nako! Ang akala ko pa naman mainhing babae ka. Tabi ka nga dyan. Nagpupuno ko ng tubig sa banyo Ha? Anong problema mo? Ang lawak kaya ng daan. Hindi na siya pinansin ni Tico na halata namang tila nagsiselos sa mga nangyayari. Napakibit balikat na lang si Maria at nang muli siyang tumingin sa kinaroroonan ni Kisig ay nagulat siya dahil nakatingin na pala ito sa gawin niya. Ngumiti at kumaway ang matipunong lalaki kaya nahihiyang napangiti na lang din ang dalaga bago pa kunwaring umalis. Mabilis na lumipas ang mga oras. Pagsapit ng gabi, pagkatapos nilang maghapunan, ay maaga silang natulog na tatlo. Dahil bukas pa ang uwi ni Lolo Oten, kaya si Tico muna ang tumoka sa pagsasara ng mga pinto at bintana ng kanilang bahay. Doon din muna siya natulog sa kwarto ng matandang lalaki dahil pansamantalang ginagamit ni Kisig ang kanyang silid na isa sa mga kinaiinisan niya sa ngayon. Pasado 10:00 na ng hating gabi, sa hindi malamang kadahilanan ay biglang nagising si Maria. Sakto naman na nakarinig siya ng mahihinang pag-uwang ng pinto sa likod ng kanilang bahay. Paglabas niya ng kwarto at pagpuntang kusina ay nakita niyang nakabukas ang pinto roon. Isasara na sana niya yon, ngunit napagtanto niya na tila may lumabas ng bahay. Pagsilip doon ay naaninag niya si Kisig, pero nakalayo na to kaya sinundan niya ng palihim hanggang sa mapunta sila sa bukana ng kakahuyan. Huminto roon ang misteryosong lalaki at tumingala na parabang nakatingin sa kalangitang nagniningning dahil sa dami ng mga bituin ng oras na yon. Matagal na minatyagan ng dalaga si Kisig hanggang sa napansin niyang hindi na ito kumikilos. Anong nangyari sa kanya? Kanina pa siya nakatayo ron Para makasiguro, ay dahan-dahan na siyang lumapit dito habang nagsasalita. Kisig? Ayos ka lang ba? Anong ginagawa mo rito? Tara na, bumalik na tayo sa bahay. Malamig dito at delikado sa bukana ng kakahuyan. Natigilan na siya nang mapansing tulog ang misteryosong lalaki. Naririnig niya kasi ang mahinang paghilik nito, kaya't di rin tuloy alam kung matatawa ba siya o maaawa para dito. Naglalakad siya ng tulog? Kakalabitin na sana niya yon nang walang ano-ano ay bigla na siyang kinapitan sa braso. Sinubukan niyang pumiglas pero dahil sa solido nitong pangangatawan ay wala na siyang nagawa. Kisig, ano ba? Bitiwan mo ako! Nasasaktan ako, Kisig! Naantala na naman siya nang dumilat naman ito at tumingin sa kanya ng matalim pero mapangakit. Bigla tuloy nakaramdam ng kakaiba si Maria bukod sa takot at tuluyang nawala ang pangamba ng dalaga nang marinig niyang magsalita ito ng malumanay na parabang nanunuyo. Naaalala ko na kung sino ko. Ang pangalan ko ay Lakana. Lakan? Muling nagtama ang kanilang mga paningin hanggang sa hindi na nila namalayan na unti-unti na palang nagkakalapit ang kanilang mga labi. Sa huli ay namalaya na lang nila ang mga sarili na magkalapat na ang mga labi at tila sabik na sabik sila sa isa't isa. Nakita ko na rin sa wakas ang babaeng itinadhana para sa akin. Mangyayari na ang nakatakda at wala nang makakapigil. Kung ganon, totoo nga. Ikaw nga yung lalaki sa panaginip ko. Oo, Maria. Ako ngayon. Ginamit ko ang lahat ng kakayahan ko para mahanap ka. At ang naging resulta nun ay nawala ang lahat ng aking memorya. Salamat na lamang sa tulong ni Lolo Oten.
dahil sa mga ininom kong halamang gamot. Malaking naitulong ng mga yun, kaya unti-unting bumalik ang alaala ko. Anong ibig mong sabihin? Sino ka ba talaga? Hindi na importante yun sa ngayon, Maria. Ang mahalaga ay natagpuan na natin ang isa't isa. Alam kong nararamdaman mo rin sa puso mo na may kakaiba kang pagtingin sa akin. Hindi mo yun maitatanggi kahit na anong gawin mong pag-iwas. Naguguluhan ako sa mga sinasabi mo. Huwag kang maguluhan, Maria. Dahil kahit pagbali-baliktarin natin ang mundo, tayo talaga ay itinakda na magkita noon pa. Hindi na nagawang makapagtanong pa ni Maria sapagkat sinikil na naman siya ng mapangas na halik ni Lakan. Dahil sa masarap na pakiramdam at sensasyong nararamdaman niya, ay nagpatangay na lang ang dalaga sa agos ng mainit na tagpong yun. Hindi nila alintana ang paligid dahil sa kanilang kapusukan. Napahiga na sila sa damuhan at muling nagpatuloy ang kanilang pagpapalitan ng laway hanggang sabay bigla na lang kung anong nakita ang dalaga na nakakatakot na imahe, dahilan para siya ay mapadilat. Naitulak niya pa ng bahagya si Lakan na nakapatong na sa kanya. Nagtaka ang makisig na lalaki sa kanyang inasal, kaya napakunot yun ng noo habang nagtatanong. May problema ba, Maria? Ha? Ano? Ayaw mo ba itong mga nangyayari ngayon? Kung ayaw mo, hindi ko ipagpipilitan ang sarili ko. Bago pa matapos ni Lakan ang pagsasalita, ay hinawakan niya uli si Maria sa magkabilaang pisngi, sa kamariing hinalikan sa labi. Napangiti ang makisig na lalaki na nakatingin sa dalagang nasa kanyang harapan. Hindi na nga nakontrol pa ni Maria ang tawag ng kanyang laman. Hinayaan niya na rin ang sarili at nagpasakop na sa mga mangyayari. Pareho silang aliw na aliw sa init at yakap ng bawat isa hanggang sa mas tumindi pa ang kanilang ginagawa. Sa ilalim ng milyong-milyong nagniningning na mga bituin ay naganap na nga ang hindi inaasahan. Saksi ang kapaligiran sa pagniniig nilang dalawa na walang naging hadlang. Kinabukasan, maganda na sana ang gising ni Maria dahil sa nangyari sa kanila ni Lakan. Subalit isang masamang balita ang sumalubong sa kanila. Nabulabog ang kanilang bahay dahil sa malakas na boses ni Aling Bebang na tila hindi rin maipinta ang muka. Natataranta ang ginang pagpasok sa loob ng kanilang bahay, kaya kagad tong pinaupo ni Maria habang si Tico naman ay inabutan ang ginang ng pampakalmang tsaa. Aling Bebang, huminahon lang po kayo. Huminga po muna kayo ng malalim bago kayo magsalita. Aling Bebang, pakiusap po. Wag na wag po kayo mahihimatay dito, ha? Naku, mahihirapan po kami buhatin kayo eh. Aray! Maria naman! Kung makakurot to. Binibiro ko lang naman siya para mawala ang kaba sa dibdib niya eh. Nang mapakalma na nila ang ginang, ay doon na nga nila yun kinausap ng masinsinan. Napaiyak pa yun habang nagsasalita at kitang-kita talaga ang matinding pangamba sa mukha niya. Ano po bang nangyari, Aling Bebang? Kaya nga po, pakay parang kabadong-kabado at namumutla pagpunta rito. Pati po tuloy kami eh. Kinakabahan din sa inyo eh. Pasensya na kayo. Pinipilit ko namang magpakatapang pero kahit siguro kayo, manghihina sa maririnig nyo. Maria at Tico. Sabihin niyo po, ano po bang nangyari talaga? Ako, Aling Bebang, nakakakaba naman po yan. Ang lolootin niyo. Kritikal ang lagay niya ngayon. Nanlaki ang mga mata ni Maria at Tico sa narinig habang si Lakan ay tahimik lang na nakikinig sa isang silid. Paano po nangyari yun sa lolo ko?
Ang sabi ni Kapitan Banog, habang pauwi sila galing sa pinsan niya sa Ibayo, meron sa kanilang sumalakay na tila mabangis na hayop. Namatay ang dalawa nilang kasama, habang si Kapitan naman ay sugatan at napuruhan din ang lolo Oten mo. Diyos ko po! Nasaan po kayo si Lolo Oten, Aling Bebang? Nandoon na sa klinika, pero dahil kulang sa kagamitan doon ay dadalhin siya sa bayan para mas malunasan. Mag-asikaso na kayong dalawa at sumama sa akin. Magmadali kayo! Wala nang inaksayang oras sina Maria at Tico. Nagdala lang sila ng ilang halamang gamot at pagkatapos ay sumama na rin sila kay Aling Bebang. Nagpaiwan na lang sa bahay sila Kan para meron ding magbabantay doon kung sakali mang may maghanap sa mga manggagamot. Makalipas ang ilang oras, nang nasa pagamutan na sila, ay iyak na nga ng iyak si Maria at Tico nang makita ang kalagayan ng matandang lalaki. Nakabenda kasi ang katawan nito at walang malay tao. Humingi ng tawad sa kanila si Kapitan Banog na hindi na rin nila masyadong pinagtuunan pa ng pansin. Nangako naman ang pinuno na mananagot at huhulihin ang nilalang na gumawa nito kay Lolo Oten. 6:00 ng gabi, dahil hindi pa pwedeng magbantay ang marami sa ospital, kaya nagpresenta na lang si Tico na siya ang tumingin sa matandang albularyo. Maria, hayaan mong ako na lang ang magbantay dito kay Lolo Oten. Mas kailangan ka ron sa nayon eh. Paano? Kung may mangailangan ng tulong, di ba? Sino nga harap sa kanila? Kumpara naman sa ating dalawa, aminado akong mas mahusay ka. Kaya, ipagkatiwala mo na sa akin si Lolo. Pinapangako ko sa'yo, hindi ko siya pababayaan. Pero paano kung... Maria, tama ang sinabi ni Tico. Huwag kang mag-alala dahil palagi rin akong pupunta rito. Pwede ka sumama kapag walang nangangailangan ng tulong nyo ron sa atin. Siguradong hindi matutuwa ang lolo mo kapag mas inuna mo pa siyang bantayan kaysa tulungan ng mga nasa nayon. Huwag kang mag-alala dahil magiging maayos din ang lahat. Kahit may pagkapasaway itong si Tico, alam ko namang hindi niya pababayaan si Kaoten. Yari siya sa akin kapag ginawa niya yun. Nakumbinsi na nga ang dalaga, kaya pasado 7:00 ng gabi ay magkakasabay na sila nina Kapitan Banog at Aling Bebang na bumalik sa nayon. Naiwan nga si Tico sa ospital para bantayan ang walang malay na si Lolo Oten. Eksakto 9:00 na ng gabi nang makauwi si Maria. Nang nasa gate na siya ay nakita niya si Kan na nakaupo sa pintuan na halatang naghihintay sa kanilang pagbabalik. Pagkakita niya kagad sa matipunong lalaki ay tumulo kagad ang luha sa kanyang mga mata at pagkatapos ay yumakap siya ng mahigpit. Musta na ang lolo mo? Kailangan managot ang gumawa nito sa lolo ko. Hindi ko mapapatawad ang nilalang na gumawa nito sa kanya, Lakan. Sige lang, Maria. Iiyak mo lang yan hanggang sa gumaan ang loob mo. Matatapos din ang lahat ng ito. Niyakap nga ng mahigpit ni Kan ang dalaga hanggang sa maya-maya pa ay pinunasan na niya ang mga luha na yon. Nang muling magtama ang kanilang mga paningin, ay nauwi na naman ang lahat sa matatamis at mapupusok na halikan. Pareho na naman silang natangay sa bugso ng kanilang damdamin hanggang sa mauwi na naman yon sa mainit na tagpo. Nakailang ulit na merong nangyari sa kanila hanggang sa makatulog ng mahimbing si Maria, dala ng matinding pagod. Sinamantala naman yun ni Kan na lumabas ng bahay na wala sa kamalayan ng dalaga. Kinabukasan, isang nakagigimbal na balita ang bumulabog sa buong nayon. Natagpuan na lang kasing patay si Milet sa mismong bahay niya kasama ang anak na magdadalawang linggo pa lamang na naipapanganak. Ang tanging naiwang bakas sa kaawa-awang sanggol ay ang mga buto na lang nito na nasa kuna.
Si Milit naman ay natagpuan mismo sa pintuan ng bahay. Naliligo sa sariling dugo. Nadurog ang kalahati ng muka na tila nadaganan ng mabigat na bagay. Bukod pa ron ay wakwak ang katawan ng ginang mula sa leeg hanggang sa maselang bahagi ng katawan. Nagkalat ang ilang lamang loob sa sahig at ang iba ay hindi na rin makita. Puno siya ng mga kalmot sa likod at mga braso na kinumpirma naman ni Ginoong Serbito na kapareho ng bakas ng pumatay sa mga hayop sa kakahuyan at sa kagubatan. Gulat na gulat si Maria nang ibalita to sa kanya ni Aling Bebang. Dahil hindi pa nga nagigising ang kanyang lolo, ay meron na kagad sumunod na pag-atake. Bigla niya tuloy naalala ang sinabi ni Lolo Oten patungkol sa aswang na siyang dahilan ng lahat ng ito. Kaya kahit nalulungkot sa mga nangyayari, ay sinikap niyang magpakatatag. Sa palagay mo, Maria, ordinaryong mabangis na hayop lang ba ang gumawa nun kay Milet? Sa tingin ko kasi, hindi na eh. Baka mamaya may aswang nang naghahasik ng lagim dito sa nayon. Ay, Diyos ko po, wag naman sana. Napasign of the cross pa ang ginang, habang si Maria ay napapaisip na lang kung paano masusolusyonan ang problemang yon. Kailangan siya muna ang kumilos sapagkat nasa ospital pa si Lolo Oten at hindi pa rin nagigising hanggang ngayon. Gusto niya rin sanang sabihan si Aling Bebang tungkol sa aswang, pero pinigilan niya ang sarili, katulad na rin ng bilin ng kanyang lolo. Mawalang galang na ho, Aling Bebang. Totoo po ba ang aswang? Baka naman po, isang kriminal lang na halangang kaluluwa ang gumawa nun. Alam mo, Kisig, Lakan, gwapo ka sana eh. Kaso, alam mo yun? Pasensya na ho. Hindi lang talaga ako mahilig maniwala sa mga ganyang bagay. Saang lupalop ka ba nang galing, ha? Siguro hindi ka taga-probinsya kaya hindi ka naniniwala sa mga ganong kwento. Pasensya na po ulit. Pero bukod po sa pangalan ko, wala na po akong ibang naaalala. Puputulin ko muna ang pag-uusap nyo, Lakan at Aling Bebang. Pero kailangan ko pong puntahan si Kapitan Banog ngayon. May importante po kasi ako sasabihin sa kanya na isa sa mga bili ng lolo. Sasamahan na kita kung ganun. O rin, pwede ba kitang samahan, Maria? Pasensya na ha, Aling Bebang. Pero sila ka na lang po siguro ang sasama sa akin. Kung pwede po sana kayo po muna ang pumunta sa ospital para maghatid ng mga kailangan ni Lolo Oten. Wala namang problema sa akin. O siya, sige, mag-asikaso na kayo para makalarga na. Matapos makapaghanda, ay nagtungo na kagad sina Maria at Lakan sa bahay ni Kapitan Banog, habang si Aling Bebang naman ay dumiretso sa ospital. Nagpapakain ng itim na ibon ang kapitan nang abutan siya ni Maria. Nagulat pa nga ang Ginoo nang makita si Lakan na kasama ng dalaga. Dumiretso sila sa isang silid para dun pag-usapan ang mga pangyayari. Magandang araw po, Kapitan. Bakit po parang nagulat kayo? Ito nga po pala si Lakan. Siya po yung lalaking iniligtas namin sa kakahuyan nung nakaraan. Magandang araw po. Ikinagagalak ko po kayong makilala, Kapitan. Matapos makipagkamay, ay pinaupo na nga sila at nag-usap na patungkol sa tila lumalala ng kaguluhan sa kanilang nayon. Para makasiguro, ay pinalabas muna ng silid si Lakan sapagkat sikreto ang patungkol sa bagay na yon. Ikinuwento nga ni Maria kay Kapitan Banog na malaki ang posibilidad na aswang ang pumatay kay Milet at sa sanggol nito. Dahil doon ay siniguro ng pinuno ng lugar na magiging alerto na ang lahat pagkatapos ng insidenteng yon. Wala akong masyadong alam pagdating sa mga aswang. Hindi rin ako ganun kahusay sa pakikipaglaban sa kanila. Pero may itinuro ang lolo ko sa akin na isang sangkap na maaaring makatalo sa aswang. Meron na po kaming mga nagawa sa bahay pero ang pinakahuling halamang gamot ay wala pa. Ang talampunay. Marahil ay nasabi naman na po sa inyo ni Lolo na wala na pong talampunay sa kakahuyan, pati sa kabundukan natin.
Ito po ang dahilan kung bakit malayang nakakasalakay ang aswang doon. At ngayon, hindi lang niya kayo sinalakay nila lolo, kundi bumaba na po siya mismo sa mga kabahayan at nakapambiktima na ng mga inosenteng tao. Humihiling po sana ako na magpadala kayo ng mga taong tutulong sa paghahanap ng talampunay sa mga kalapit na nayon o baryo para po makumpleto na ang mga sangkap na kailangan sa makakatalo sa aswang. Ipinangako ni Kapitan Banog na mag-uutos siya sa ilang mga tao para humagilap ng talampunay sa ibang lugar. Nagpasalamat naman ng gusto ang dalaga sa pinuno, lalo na sa paghahatid ng tulong pinansyal kay Lolo Oten. Pagsapit ng alas 5 ng hapon, ay nagpatawag ulit ng pagpupulong si Kapitan Banog. Ilan lang sa mga dumalo ay si Maria, si Lakan, si Ginoong Servito, Ginoong Benson, at Sargento Busabos na napadaan lang din ng hapong yon. Mabuti na lang din at nakahabol si Aling Bebang at ang mga mag-anak na lupod, kabilang na si Goyong at ang mga magulang na sina Mang Sebio at Aling Laila. Tinalakay nga nila ang pagpapatupad ng karpyo sa nayon at ang palitang pagroronda upang maiwasan na ang trahedya na katulad ng sinapit ni Milet at ng sanggol nito. Nagboluntaryo ang grupo ni Benson na sila ang sasama sa mga tanod sa pagroronda ngayong gabi. Ang grupo naman ng mga mangangaso ay palihim na binigyan ng misyon ni Kapitan Banog para lumabas ng nayon at maghanap ng halamang talampunay sa lalong madaling panahon. Sinabi rin ng pinuno na maging mapagbantay ang bawat mamamayan na kapag nakakita o nakarinig sila ng hindi maganda ay ipagbigay alam kagad sa kinauukulan. Pasado alas 8 na ng gabi nang matapos ang pagpupulong na yon, magkakasabay na umuwi sina Maria, Lakan, ang pamilya Lupod dahil magkakalapit lang sila ng tinitirhan. Aling Laila! Natutuwa po ako at mabuti na ang pakiramdam niyo ngayon. Nagpasalamat din ang ginang sa kanilang maglolo dahil sa pagliligtas sa kanya at nang nasa likuang eskinita na ay nagpaalam na rin sila. Pero bago tuluyang magkahiwalay ay nilapitan muna ni Goyong si Maria at saka pasimpleng kinausap. Maria, mag-iingat ka sa lalaking yan. Hindi mo siya lubos na kakilala. Ano ka ba? Mabait na tao si Lakan. Hindi ba't malakas ang pakiramdam mo pagdating sa mga ganitong bagay? Bakit hindi mo maramdaman ngayon ang sinasabi ko? Ako nga, na pangkaraniwang tao lang, nakakaramdam ng hindi maganda sa kanya. Sa katunayan nga niyan hindi lang ako, pati na rin sila nanay at tatay. Ayoko na sanang sabihin sa ito Kasi, napansin ko, magmula nang dumating siya rito, mas lalong lumalamang ang nangyayari. Hindi kaya siya yung bali-balita na aswang na nag-aasik ng lagim dito sa baryo natin? Anong aswang? Alam mo kasi Maria, may mga haka-haka na sa buong nayon na hindi lang basta mabangis na hayop ang pumapatay sa mga hayop na nasa kakahuyan at sa kabundukan. Pati yung sumalakay kay Lolo Oten at ang pumatay kay Aling Milet at sa anak niya. Ang sabi-sabi, aswang daw yun. Kaya napagtagmi-tagmi na namin nila tatay at nanay. Posibleng tama ang hilala namin. Kaya mag-iingat ka ha, mahirap na. O sige na, uuwi na kami. Hindi na nakasagot pa ang dalaga sapagkat tinalikuran na siya ng malusog na kaibigan. Habang pauwi tuloy sila ng bahay, ay napaisip siya sa mga sinabi ni Goyong. Simula sa umpisa ay binalikan niya ang tungkol kay Lakan hanggang sa mapatingin siya sa matipunong lalaki. Nang makita niya ang maamo nitong muka na may nangungusap na mga mata, ay napakunot na lang ang noo niya. Imposible yung naiisip nila Goyong sa kanya. Wala rin naman akong nararamdamang kakaiba Isa pa, nung makita siya ni Lolo, wala rin naman siyang naramdamang kakaiba sa kanya. Kaya imposible ang sinasabi Ayos nila. ka lang ba Maria? Ang lalim yata masyado ng iniisip mo. Wala naman. Tara at magmadali na tayo. Mag-aalas 9 na ng gabi. Ama, gusto ko na rin makauwi. Pagngiti ng gwapong lalaki
ay tila nahulog na naman ang loob ng dalaga sa pamatay nitong ngiti. Para na naman siyang nahihipnotismo at naaakit sa taglay nitong kakisigan. Kaya pag uwi nila ng bahay, sa labas pa lang ay pinapak na nila ng halik ang isa't isa, at pagdating sa pinakapinto ng bahay ay hindi na nila napigilan ang mga sarili. Doon na nila ginawa ang pagniniig na naulit na naman ng maraming beses. Mabilis na lumipas ang oras. Sa kalagitnaan ng hating gabi ay biglang nagising si Maria sa kanyang silid. Kaagad niyang itinapis ang kumot sa katawan nang mapagtanto ang kanyang kaubaran. Napahawi siya ng buhok nang maalala na naman niya ang pagtatalik nila ni Lakan. May halong tuwa at pagtataka siyang bumangon sapagkat wala ang lalaking tila iniibig na talaga niya. Ginalugad niya ang buong bahay, subalit hindi niya nakita ang hinahanap. Dahil doon ay sumilip siya ng bintana at lumabas na rin ng bahay. Nasaan ka, Lakan? Hinahanap mo ba ako? Paglingon sa likuran ay ganun na lang ang gulat niya nang makita na nakahubad ang matipunong lalaki. Napalunok siya ng laway at muling nakaramdam ng matinding pananabik. Lumabas lang ako saglit sa likod ng bahay para magpahangin. Pinag-alala ba kita, Maria? Akala ko kung saan ka na kasi nagpunta. Iba, sinabi ko naman sa'yo na hindi kita iiwan dahil nakatadhana na tayo sa isa't isa. Bago pa makatugon si Maria, ay pinatikim na naman siya ng matamis na halik ni Lakan. At pagkatapos nun, ay binuhat na siya noon papunta sa silid. Muli silang nagkadaupang palad at naglaro ng apoy hanggang sa mapawi ang init ng kanilang pakiramdam. Kinabukasan, ganun na lamang ang gulat ni Maria pagkakita sa kuneho sa likod ng bahay na patay na. Pugot ang ulo nito at durug-durug ang katawan. Lalapitan niya sana para suriin, pero pinigilan siya ni Lakan. Ako nang bahala maglibing sa kuneho, Maria. Huwag mo nang lapitan. Titingnan ko lang. Alam mo ba na masamang pangitain to? Huwag mong lalapitan, lalo na ngayon nasa ospital pa si Lolo Oten. Mas mainam siguro, pagkatapos ko mailibing yan, idalawin kagad natin ang lolo mo sa ospital. Di ba, hindi ka nakapunta ron dahil sa pagiging abala mo kahapon? Oo nga pala, no? Tama, dadalawin ko pala si Lolo ngayon. Nagtungo na nga kagad sila sa ospital at dinalaw ang matandang albularyo. Tiko, kumusta na ang lolo? Anong sabi ng doktor? Critical pa rin daw siya, Maria. Ang sabi sa akin ng doktor, kapag hindi pa siya nagising sa loob ng 1 linggo, magdesisyon na raw tayo. Anong gagawin natin, Maria? Hindi ko alam, Tiko. Hindi ko alam. Ba't ba ito nangyari kay Lolo? Napaluwa na ang dalaga, kaya kagad siyang niyakap ng mahigpit ni Lakan para pagaanin ang pakiramdam. Napansin naman yun ni Tiko, kaya pasimple siyang napaismid at nang tignan niya ang matipunong lalaki, ay gano'n na lang ang pagkabigla niya dahil may kung anong itim na puwersa ang bumabalot dito. Malabo lang sa paningin ni Tiko, pero sigurado siyang kapareho ito ng puwersang nakita niya noon kay Aling Laila. Nanatili muna siyang tahimik tungkol sa bagay na yon, sapagkat tinitimbang niya pa rin ang sarili na baka marahil ay dala lang yon ng matinding pagod. Paandap-andap lang din kasi ang tulog niya habang binabantayan si Lolo Oten. Ayos ka lang ba, Tiko? May tinitignan ka ba sa likod ko? Wala naman. Lakan, pwede bang lumabas ka muna saglit at kailangan ko lang makausap si Maria? Di ko ba pwedeng marinig ang pag-uusapan nyo? Oo, usapang pamilya lang kasi. O sige, gagala na lang muna ako sa labas ng ospital para makapag-usap kayo ng maayos. Hindi na umalma pa ang makisig na lalaki. Tumanggal na siya sa pagkakayakap kay Maria at lumabas ng nasabing silid. Siniguro naman ni Tiko na nakakandado ang pinto
bago siya bumalik sa pwesto at kausapin ng seryoso ang dalagang mangiyak-ngiyak pa rin. Maria, siya nga pala. Anong lagay sa ngayon? Hindi pumunta ngayon si Aling Bebang kaya naisip ko na may nangyari sa nayon. Meron nga. Patay na si Aling Milet, pati yung anak niya. Nagsimula na yung aswang na bumaba sa mga kabahayan para dun maghasik ng lagim. Sa dami ng nangyari, hindi ko na alam ang mararamdaman ko. Naku po, ano ba naman tong nangyayari? Dapat talaga makahanap na tayo ng halamang talampunay para makumpleto na ang panlaban sa aswang. Nautusan na ni Kapitan Banog ang mga grupo ng mga ngaso para kumuha ng halamang yun. Sana lang makabalik na kaagad sila bago pa mas maraming mamatay. Mabuti naman kung ganun. Sana magising na rin si Lolo Oten. Siya nga pala. Huwag kang magagalit sa sasabihin ko ha. Makinig kang mabuti. Layuan mong lakad na yun. Delikadong tao siya. Ewan kung tao nga ba talaga siya. Bakit lahat kayo sinasabing hindi mapagkakatiwalaan sila Kan? Mabuting tao Hindi siya. mo ba nakikita yung aurang bumabalot sa kanya? Mas madilim pa yun sa aurang nakita natin doon kay Aling Laila. Di na lang, habang yakap-yakap ka niya, nakita ko madilim niyang pagkatao. Siguradong meron siya tinatago. Hindi kaya siya ang aswang na naghahasik ng lagim dito sa nayo natin? Biglang natahimik ang dalaga nang sumagi sa isip niya ang tungkol sa nangyari sa Cuneo. Pati na rin ang pinayo ni Goyong kagabi ay doon lang siya napaisip. Naalala niya rin kasi na sa gubat niya nakita sila Kan kung saan unang nangyari ang mga pagpatay. Seryoso ka ba sa mga sinasabi mo, Tiko? Alam kong mas mahusay ka sa akin, Maria. Pero sigurado ako sa mga nakita ko. At di ako pwedeng magkamali. Maniwala ka. Bakit hindi ko nakikita at nararamdaman yun sa kanya? Di ko alam, Maria. Pero baka meron siyang ginagawa para hindi mo makita ang tungkol sa bagay na yun. Doon na naalala ng dalaga ang sinabi noon ng kanyang lola Kepay patungkol sa bulag na pag-ibig na tinatawag. Lahat ng tao ay malayang magmahal at walang nakakaligtas sa pandaraya ng pag-ibig. Nakakabulag ito kung minsan hindi mo makikita ang kadiliman ng isang tao kung malalim ang pag-ibig mo sa kanya. Hindi yun masama, pero hindi rin yun nakakabuti. Kaya dapat palaging titimbangin ang sarili. Dahil sa oras na mahulog sa sarili mong laman at kagustuhan, sa huli, doon mo na lang mamamalayan na nahulog ka na sa bangin at mahirap nang makaahon pa. Natuptop na lang ng dalaga ang bibig matapos maalala ang mga yon. Marami rin siyang napagtanto patungkol kay Lakan at sigurado na siya ngayon. Tama ang hinala ni Tiko at Goyong na ang matipunong lalaking yon ang aswang. Makinig kang mabuti, Tiko, dahil kailangan ko ng tulong mo. Habang hinihintay natin sa grupo ni Ginoong Serbito ang halamang talampunay, sisiluin natin si Lakan. Papuntahin mo rito si Aling Bebang para magbantay pansamantala kay Lolo at para na rin maging ligtas siya sa kapahamakan. Tayo naman, ang gagawin natin, kakausapin natin si Kapitan Banog at ipapaalam sa kanya ang plano. Sasabihin na rin natin sa mapagkakatiwala ang mga tao para makatulong sila na masilo si Lakan. Maganda yan naisip mong plano, pero delikado. Habang wala ang Lolo, kailangan nating gawin to. Ito lang ang paraan para mailigtas natin ang nayon laban sa aswang. Hinaan mo lang ang boses mo, Maria. Nandyan lang si Lakan sa likod ng pinto. Matapos nilang magkasundo, ay umakto na ngang normal ulit ang lahat. Pinapasok na nila si Lakan at pinakitunguhan pa rin ito ng maayos kahit ang totoo ay matindi na ang pagdududa nila para sa makisig na lalaki. Pagdating ni Aling Bebang, ay pasikreto nga rin nilang sinabi ang lahat na ikinagulat naman ng matandang babae. Nangako naman ang ginang na babantayan niya si Lolo Oten at pinayuhan na rin sina Maria at Tiko na mag-ingat. Mahabang oras ang lumipas
Pagbalik nilang tatlo sa nayon, ay nag-uumpukan na ang mga tao sa tapat ng bahay ni Kapitan Banog. Inakala tuloy nila na may pagpupulong. Aba, meron palang pagpupulong ngayon ah. Alam mo ba ang tungkol dito, Maria? Hindi, biglaan lang to. Nang lumabas na ang asawa ni Kapitan Banog na si Ginang Ivana, ay ito na ang nagpaliwanag sa sitwasyon dahil wala pa ang kapitan. Meron na naman daw kasing bagong biktima ngayong hapon, si Jelay naman, at ang sanggol din itong ilang linggo pa lang din na ipapanganak. Buto na lang din ang natira sa sanggol, habang si Jelay ay pinagputol-putol ang katawan at wakwak din ang tiyan na tila kinatay na hayop. Mas lalo tuloy na alarma ang mga tao at ang iba naman ay lantaran ng ipinagsisigawan na aswang nga ang may gawa ng pagpatay na yon. Pero may mga umalma rin dahil mahirap paniwalaan na aswang ang gumagawa nun dahil hapon lang naganap ang pagpatay. Nagkasagutan at nagkagulo ang mga tao, pero nanahimik din sila nang dumating na si Kapitan Banog kasama ng ilang opisyal. Galing sila mismo sa pinangyarihan ng krimen na ipinaubaya na nila ngayon sa mga pulis. At dahil sa hindi na makontrol ang hinaing ng mga tao, kaya ibinulalas na ng pinuno ng lugar ang totoong pangyayari. Nang sinabi niyang isang aswang ang may pakana, ay natapos ang haka-haka ng mga tao. Sinigundahan naman ito ni Maria at Tico na pinalapit ni Kapitan Banog sa harapan para magpaliwanag. Gusto po sana ni Lolo Oten na isikreto muna ang patungkol sa aswang. Pero dahil sa mismong ang mga kabahayan na ang inaatake, tama po ang naging desisyon ng ating kapitan. Totoo po ang sinabi niya kanina. Ang pumatay sa mga hayop sa kagubatan at kabundukan, ang sumalakay kay Lolo Oten, at ang pumatay kina Aling Milet at Aling Jelay, pati sa mga sanggol nila, ay walang dudang aswang. Hindi pa rin po matukoy kung anong uri ng aswang dahil wala pang nakakakita rito. Sa atin dito sa nayon ay tanging si Lolo Oten lang po ang maraming kaalaman patungkol sa iba't ibang uri ng aswang. Kaya pagpasensyahan nyo na po kung wala na kaming maibigay na iba pang impormasyon, kundi ang maging maingat na lang sa umaga man o sa gabi. Pero, para na rin po mabawasan ang takot natin, gusto po namin sabihin na may ginagawa na pong aksyon si Lolo Oten. Sa tulong naman po ng ating butihing kapitan, na si Kapitan Banog. Kailangan lang po ng kooperasyon ng lahat para maiwasan na ang kapahamakan. Bago kumagat ang dilim, ay tinapos na ni Kapitan Banog ang pagpupulong. Nang mag-uwian na ang mga mamamayan, ay nagsimula kaagad ang pagroronda. At eksaktong pagdating ng grupo ni Ginoong Serbito, tangan ang halamang talampunay, ay kinausap na nga ng masinsinan ni Maria at Tico ang kapitan para isagawa ang plano. Hindi na nagpaligoy-ligoy pa ang dalawang albularyo. Sinabi kagad nila kay Kapitan Banog at Ginoong Serbito na silakan ang aswang na naghahasik ng lagim sa nayon. Dahil doon ay kagad ngang isinagawa ang plano para masilo ang nasabing aswang. Pagsapit ng 9:00 ng gabi ay umuwi na nga sila Maria at Tico. Samantala, ang grupo ng mga mangangaso sa pangunguna ni Ginoong Serbito ay nag-abang na sa damuhan malapit sa bahay ni Lolo Oten. Tatambangan kasi nila silakan kung sakaling magtangkatong tumakas. Paliko pa lang sa skinita ang dalawang albularyo nang makita nila ang pamilya Lupod na kasama si Sargento Busabos. Nilapitan ni Tico si Goyong at may pinag-usapan lang saglit at saka naghiwalay ng landas. Maya-maya pa, nang nasa tapat na ng bahay sina Maria at Tico, ay nakakita sila ng isang uwak na tila galing sa bintana ng bahay. Lumipad kagad to palayo, kaya hindi na nila hinabol. Pagkatapos nun, ay lumabas na sa pintuan silakan na nakangiti sa kanila. Nagkatinginan ang dalawa dahil tila ba natunugan na kagad ng matipunong lalaki ang kanilang plano. Natagalan yata ang pagpupulong niyo, Maria. Mahaba-haba ang naging usapan. Teka, ang akala ko ba
Si Tico magbabantay kay Lolo Oten. Bakit nandito siya ngayon? Hindi tuloy natin magagawa ang... Bakit? Hindi na ba ako pwedeng umuwi sa bahay namin? Parang masyado ka na yatang nasisiyahan sa kwarto ko ah. Pasensya ka na, Tico. O sige na, bakit hindi pa kayo pumasok? Meron ba kayong hinihintay? Nagkatinginan lang sina Maria at Tico bago humakbang paabante. Subalit napahinto rin sila kagad nang biglang tumawa ng malakas si Lakan. Ang galing nyo rin magsipag-arte, no? Akala nyo ba hindi ko malalaman ang plano nyo? Nakita nyo ba yung uwak kanina? Mensahero yun ng tatay ko. Mensahero? Anong sinasabi mo? Bakit hindi mo tanungin ang pinakamamahal kong si Maria? Paglingon nga ni Tico sa dalaga, ay nakita niyang tila natulala ito. Bigla na lang kasing naalala ni Maria ang tungkol sa uwak. Minsan niya nang nakita ang ibon na yon sa bahay ni Kapitan Banog. Nanlaki ang mga mata niya nang mapagtanto ang mga bagay-bagay. Kung ganon? Tama yung naiisip mo, Maria. Nagulat ka ba? Dahil hindi mo inaasahan ang tungkol sa bagay na yon. Anong sinasabi niya, Maria? Silakan. Aswang Silakan. Alam kong aswang siya, di ba? Sinabi mo na yan, kaya nga tayo nagkaroon ng plano eh. Kasabot niya si Kapitan Banog. Nakita yung uwak na yon sa bahay ng kapitan. Ano bang sinasabi mo? Baka nagkakamali ka lang, Maria. Hindi lang isa ang uwak sa mundo. Hindi ako pwedeng magkamali. Eksaktong pagkasabi nun ng dalaga, ay nakarinig na sila ng sigaw mula sa pinagtataguan ng grupo ng mga mangangaso na malapit lang doon. Halata sa sigawan na nakikipagsagupa ang mga yon sa kung anong nilalang. Ano nangyayari? Teka, galing yung ingay na sa pinagtataguan nila bang serbito ah. Bago nyo pa maisagawa ang mga plano nyo, alam ko na mga mangyayari. Dahil sinabi na sa akin yun ng nanay at tatay ko. Ang ginagalang nyong si Kapitan Banog at Ginang Ibana ay anak ang nag-iisang Silakan, ang pinuno ng mga aswang. Isang nakakabinging halakhak ang pinakawalan ng matipunong lalaki, kasabay ng nakakakilabot na hiyawan ng mga kalalakihan mula sa hindi kalayuan na tinatakasan ang kamatayan. Ganun na lamang ang pagkagimbal ni na Maria at Tico sa kanilang nalaman, sapagkat hindi nila sukat akalain na anak pala ni Kapitan Banog Silakan na sinasabing pinuno ng mga aswang. Bakit hindi ko man lang napansin yun? Hindi ko nakita ang aura ni Kapitan Banog. Paano nangyari yun? Hindi kami mababang uri ng aswang ni Nanay Ibana. Malakas pa rin ang taglay naming kapangyarihan. Kahit sa umaga, dahil galing kami sa lahi ng mga babaylan. Kaya ang mga kagaya namin ay may kakayahang magtago ng madilim na puwers kung kailan namin gustuin. Pero si tatay, hindi siya isang aswang. Kaya siya ang inutusan kong umubos ng mga halamang talampunay upang makabalik na ako sa lugar na ito. Hindi kasi ako katulad ni nanay na isang liway, aswang na hindi natitinag sa talampunay. Salamat na lang sa mga magulang ko dahil sa wakas, nakita at nakadaupang palad na rin kita. Ang tinadhana para sa akin. Dadalhin mo ang aking anak at isisilang ang bagong henerasyon ng aswang na galing sa angkan ng albularyo at babaylan. Maria Palad, mapalad ka dahil napunlaan ka ng pinuno ng mga aswang. Maria, anong sinasabi niya ha? Hindi na nagawang makapagsalita pa ng dalaga sapagkat mula sa hindi kalayuan ay nakita na nila si Ginoong Serbito na tumatakbo papunta
sa kanilang kinaroroonan. Subalit bago pa makatawid sa bakuran ang pinuno ng mga mangangaso, ay may sumunggab na rito. Gulat na gulat sina Tico at Maria nang humandusay sa lupa ang kaawa-awang si Ginoong Serbito. Naputol na ang ulo. Napatingala pa ang dalawang albularyo hanggang sa mapaatras sila nang may lumagapak sa kanilang harapan. Pagkakita sa ulo ni Ginoong Serbito na dilat habang nakalawit ang dila, ay umakyat kagad ang takot sa dibdib ni Tico, habang si Maria naman ay hindi na rin alam ang gagawin. Ilang saglit pa nga ay unti-unting bumaba sa tabi ni Lakan ang sumalakay at umubos sa mga mangangaso. Malapaniki ang itsura nun na mahahalatang babae dahil sa mahabang buhok at malusog na dibdib. Kumusta, Maria at Tico? Nagulat ko ba kayo? Gusto ko lang ipaalam na ako nga pala ang sumalakay kay Kaoten dahil nalaman niya kaagadan tungkol sa pinakatatago-tagong sikreto ng aming pamilya. Masyado kasing pakialameron luluotin mo. Mabuti nga at mabait pa rin ang nanay ko dahil hindi niya tinuluyan. Dahil kung ako ang gumawa nun, siguradong pinaglalamayan na ngayon ang lolo mo. Napakasama mo! Pinagkatiwalaan pa naman kita! Mga walang hiya kayo! Natural na ang pagiging walang iya sa katulad kong pinuno ng mga aswang. Huwag kang mag-alala. Dahil alam kong masasanay ka rin. Lalo na't ikaw ang mapapangasawa ko. Dahil nasa iyo ang punla ng makabagong henerasyon ng mga aswang. Sa tingin mo, hahayaan kong mabuhay ito sa katawan ko? Bago pa mangyari yun, papatayin ko na kung anumang mamumuo sa tiyan na to! Maria, umalis na tayo rito! Magmadali ka! Hinatak na nga ni Tico ang dalaga palayo sa lugar na yon. Pero nakangitilan silang pinagmasdan ng mag-inang aswang. Hindi pa man sila nakakalayo, ay nagulat na lang ang dalawa nang biglang sumulpot si Kapitan Banog at may tangan na baril. Walang kaabog-abog na binaril ng Ginoo si Tico na tinamaan sa kanang balikat. Humandusay kagad ang binata sa sahig, kaya nilapitan pa siya para sunod-sunod na paputukan, pero hindi na to nagawa pa. Dumating din kasi ang grupo ni Ginoong Benson kasama si Mang Sebio, Goyong at Sargento Busabos. Sunod-sunod na pinaputukan ng pulis si Kapitan Banog hanggang sa walang buhay itong humandusay sa lupa. Nang makita naman yon ng aswang na si Ginang Ivana, ay sumigaw ito ng pagkalakas-lakas. Napatakip silang lahat ng tenga habang nananatiling pinagmamasdan ang galit ng nasabing aswang. Anong ginawa niyo sa asawa ko? Papatayin ko kayong lahat! Galit na galit siyang lumusob, kaya hindi niya na napansin ang malaking lambat na ibinabad sa banal na tubig sa simbahan ng poblasyon. Lumagpak sa lupa ang aswang habang sumisigaw sa sobrang sakit na nararamdaman. Maya-maya pa ay nakita na nga nila na unti-unting nagliliyab ang aswang hanggang sa tuluyang maging abo. Nang makita naman yun ni Lakan, ay nagngit-ngit siya sa sobrang galit dahil sa isang iglap lang ay namatay ng ganun-ganun lang ang kanyang mga magulang. Magbabayad kayong lahat sa ginawa nyo! Papatayin ko kayo at pagpipira-pirasuhin! Unti-unting nawarak ang kanyang damit at salawal hanggang sa magpalit na nga siya ng anyo. Halos umabot ng 8 talampakan ang kanyang taas. Lumaki ng gusto ang katawan, pero ang kanyang paa ay nagmistulang paa ng isang kalabaw. Tinubuan din siya ng mahabang sungay na parang sa isang demonyo, at ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit habang ang bibig ay naglalaway din na parang isang asong nauulol. Maria! Pupunta ka dito! Madali ka! Sabay nga nilang hinatak ang nakahandusay na si Tico, habang ang mga kalalakihan naman
sa pangunguna ni Sargento Busabos ay itinutok ang mga dala nilang sandata. Kaagad nagpaputok ng baril ang pulis at nang tumama yon sa katawan ng malaking halimaw ay napasigaw kaagad yon. Meron kasing katas ng talampunay ang bala ng baril na ginamit ni Sargento Busabos. Sinundan pa yon ng paghagis ng tulos ni Ginoong Benson pati ng kanyang mga kagrupo. May ilang tumama at may ilan ding sumablay. Napahiyaw na naman ng gusto ang halimaw pero nanlaban pa rin ito, kaya habang umaatras ay patuloy silang nakikipagsagupa. May 2 tao na nadali pero bago mamatay ang mga yon ay napuruhan pa nila sa magkabilaang mata si Lakan. Dahilan para siya ay mapaluhod at mapahiyaw dahil sa labis na sakit. Yung mga walang hiya kayo, hindi nyo masisira ang plano ko. Mananatili akong pinuno ng mga aswang at ang nain na to ang magiging baluarte ko. Hindi mangyayari yan! Kahit kailan, hindi magwawagi ang kasamaan kaysa sa kabutihan! Sa galit ni Maria ay kinuha niya ang tulos na hawak ni Ginoong Benson at saka sinalakay ang aswang na wala nang makita. Mariin niyang itinarak sa puso ni Lakan ang sandata na may katas ng halamang talampunay. Dahil doon ay napahiyaw ng gusto ang aswang hanggang sa maya-maya pa nga ay unti-unti na itong nagliyab at tuluyang natupok ng apoy. Napaluhod na lang si Maria pagkatapos nun sapagkat hindi na rin niya maintindihan ang mga nangyayari. Dahan-dahan namang tumayo si Tico habang inalalayan ang kaibigang si Goyong. Halos maiyak silang lahat sapagkat sa wakas ay nagapi na rin nila ang aswang na naghahasik ng lagim sa kanilang nayon. Matagal na palang pinaghihinalaan ni Sargento Busabos na aswang ang pamilya ni Kapitan Banog at ngayon ay napatunayan na nga nila ang totoo. Nagbunyi nga silang lahat pero hindi si Maria sapagkat naramdaman niya na tila meron na nga kagad laman ang kanyang tiyan kahit ilang araw pa lang silang nagkakadaupang palad ni Lakan. Kinabukasan ay mabilis na kumalat ang balita sa nayon. Hindi makapaniwala ang karamihan matapos nilang malaman ang totoong katauhan ng pamilya ni Kapitan Banog. Kaya kinuha nila ang bangkay ng Ginoo at sinunog mismo kasama ang bahay nito. Nagtalaga na rin sila ng bagong kapitan at yun na nga ay si Aling Bebang dahil siya ang nangungunang opisyal sa kanilang nayon. Hindi nagtagal, sa biyaya ng Diyos ay nagising na rin si Lolo Oten at nang malaman nito ang nangyari kay Maria ay labis siyang nabahala. 1 buwan pa lang kasi ang nakakalipas ay lumobo na kagad ang tiyan ng babae. Mabuti na lang ay dumating din sa lugar na yon si Lola Kepay sapagkat nagkaroon na naman siya ng pangitain patungkol sa kanyang apo. Yung nakita kong pangitain sa'yo noong 18 taong gulang ka ay may kinalaman sa nangyayari ngayon sa'yo. Binuntis ka ng pinuno ng mga aswang at meron silang kapangyarihan ng katulad sa babaylan. Kaya hindi mo po pwedeng patayin ang nasa sinapupunan mo dahil mamamatay ka rin. Kung ganun po, anong dapat nating gawin? Kung kailangan pong isakripisyo ang buhay ko, gagawin ko. Mailigtas lang po si Maria. Huwag kang mag-alala, gwapong binata. Kailangan lang maipanganak ni Maria ang kampo ng kadiliman na yan at magkakasama natin itong pupuksain. Sa ganong paraan ay maililigtas natin ang aking apo pati ang sanggol na kanyang maipanganganak. Kung ganun, pagandaan na po natin. Tutulong po ako para sa kapakanan ni Maria. Ako rin po. Handa akong tumulong sa kaibigan ko. Hindi ko sila iiwanan kahit na anong mangyari. Paluwa sa tuwa si Lola Kepay sapagkat nakahanap ang kanyang apo ng mabubuting tao na handang tumulong at magsakripisyo ng buhay. Mailigtas lamang siya. Lumipas ang maraming araw, linggo
at buwan ay dumating na nga ang kanilang hinihintay na kapanganakan ni Maria. Habang umiire ay isinasabay na rin ng pinunong babaylan ang seremonya ng pagpuksa sa kampo ng kadiliman. Hirap na umiri si Maria at nang ilabas na ang sanggol ay isang nakakatakot na itim na nilalang ang lumabas sa kanilang kalagitnaan. Mabuti na lang ay handa ang mga babaylan sa pangunguna ni Lola Kepay. Kasama rin sa pagsuportang orasyon sina Lolo Oten at Tiko, kaya naging matagumpay ang kanilang ginawa. Sa pinagsama-sama nilang orasyon at pananampalataya ay hindi nila pinahintulutang mamayani ang kadiliman. Nakipagtagisan pa ito ng lakas sa kanila, pero ginawa ng lahat ang kanilang makakaya. Hanggang sa masupil na nila ang kampo ng kadiliman na nais pagharian ang sanggol. At sa biyaya ng kapangyarihan ng kataas-taasang Diyos ay nabuhay ang anak ni Maria. Noong una ay wala siyang amor para sa sanggol, subalit habang tumatagal ay natututunan na rin niyang mahalin yon, lalo na nang makita niyang napakamasayahin nun at napakatahimik. Lumaking mabait at malambing ang kanyang anak, at sa tulong na rin ni Tiko na naging kabiyak niya ay naging maayos ang kanilang buhay. Ipinagpatuloy nga nila ang pagtulong sa mga nangangailangan nang walang kahit na anong hinihiling na kapalit. Doon ay mas lalo silang minahal at nirespeto ng mga taga-nayon, na mayani ang kapayapaan at katahimikan sa buong nayon sa mahabang panahon.